national at po natin at syempre ating Mayor Duterte. Buhay po, Ulon Duterte. Ako pala si Ronald. Nasidente sa isang insidente sa Tubao. Gusto ko lang iparating kay Tatay Digong na tay, sana na lahat na nandito sa Jeddah sa Bahay Kalinga dapat tulungan mo na makauwi agad. Salamat. Masa namin yan. Welcome back sa aking YouTube channel mga ka-idol. Kumusta kayo lahat dyan? So ayun mga ka-idol, yung mapapanood po natin ngayon, playback lang po ito noong kapanahunan pa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga ka-idol. Ito ay ginawa ng isa naming kasamahan noong January 2019. At isa po ako dyan, nakasama sa loob ng video na yan. Kami po ay distress OFW sa General Consulate of Jeddah, Saudi Arabia mga ka-idol. Sa panahong iyan mga ka-idol, nung nandyan ako, meron kaming kasamahan dyan. Nasa 7 years na, panahon pa ni dating Pangulong Benigno Aquino. Yan, umabot sila ng 7 years. Meron pa dyan si Bapa, isang Maranao. Umabot din siya ng 4 years or 5 years kung hindi ako nagkamali. Iwan ko mga ka-idol kung nakauwi na sila Bapa at yung mga kasamahan natin dyan, yung sobrang tagal na, umabot na ng 8 years, 7 years, hindi pa rin nakauwi. Pero nung kapanahonan ni Tatay Digong, sila mismo ang makapagsabi mga ka-idol na ibang-iba talaga yung nararamdaman nila nung si Tatay Digong na yung nanalo at naging presidente. Kung dati, ang kwento nila sa amin, yung ulam nila, sardinas or noodles, gulay. Nung kapanahonan ni Tatay Digong mga ka-idol, ako mismo yung nakaranas ng mga espesyal na mga pagkain ang hinahain namin araw-araw. Baka, manok, basta mga ka-idol, hindi tinitipid yung pagkain namin nung kapanahonan ngayon. Kasi umabot din ako ng 2 buwan, mahigit, bago ako nakauwi sa General Consulate doon po sa Jeddah, Saudi Arabia. Dahil ako rin po ay nag-complain sa labor ng Saudi Arabia dahil sa pang-aabuso ng mga usaping hindi tinutupad ng aking employer. Kaya humihingi ako ng tulong nung nandyan ako sa agency, hindi ako natulungan. Bagkus ay binabaliktad pa nila yung pangyayari. Kaya ang ginawa ko noon mga ka-idol, pumunta ako sa consulate. Nag-complain ako hanggang sa blacklist ako ng employer ko. Hinurub nila ako, kaya medyo natagalan ako. Ang ginawa ko, kinontinue ko yung case dito sa Pilipinas. Pinailan ko ng complaint yung agency at yung employer ko. Nanalo ako 2021, lumabas yung result na panalo na ako. At sa kasamaang palad mga ka-idol, hanggang ngayon, mag 2025 na, hindi ko pa rin nakuha yung panalo ko. Yun ay unpaid salary. Yun, yung napanalunan ko, nasa 238,600. Kasi nag-shirip kami, close na yung agency. At hindi na mahabol kung saan na nagtatago yung president ng agency. Kasi sobrang bagal din gumalaw ng batas dito sa atin mga ka-idol. Kahit na sabihin mo OFW ka, sinasabing priority, wala. Nung nawala na si Tatay Digong, mas lalong wala na. Wala nang pag-asa pa na makuha pa. Kaya ayun mga ka-idol, sumuko na ako, hinayaan ko na lang, Diyos na ang bahala. Hindi ko na yung hinabol yung pera na yon. Ang mahalaga ay
nabigyan ng hustisya na na-close yung agency. Ayun po mga ka-idol. Diyan po makikita nyo ang dami namin, nasa 70 plus ata kami, lalaki. Yung babae dyan sa consulate na yun, nasa 200 plus kung hindi ako nagkakamali sa kapanahon ng yan. Tara, samahan nyo ako mga ka-idol, playback natin yung buhay namin dyan sa consulate. Tara! Magandang araw o gabi po sa inyong lahat na mga nakakapanood po ng video na ito. Kami po ang mga bumubuo ng mail wards na mga distress OFW dito po sa Philippine Consulate General Jeddah dito po sa Saudi Arabia. Unang-una po sa lahat, gusto po naming pasalamatan ang mahal nating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang walang sawang pagtulong at malasakit sa aming mga distress OFW worldwide. At nagpapasalamat din po kami sa bumubuo ng Philippine Consulate General Team sa pangunguna po ni Consul General Edgar Badajos, Vice Consul Limuel Lopez, Labor Attaché Nasser Mundir at Welfare Officer Mr. James Minjola ng Polo. Sila po ang gumagawa ng lahat upang mapabuti po ang aming kalagayan dito sa PCG. Nagpapasalamat din po kami sa bumubuo ng kanilang mga team na hindi na po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Sila po ang mga tao na walang sawang tumutulong at nagbibigay malasakit sa amin, nagbibigay po ng aming pangunahing pangangailangan, at kung hindi po dahil sa kanila, marahil po ay miserable ang aming kalagayan dito. Mahal na Pangulo, marami pong salamat. Hindi po kayo nagkamali sa paglalagay sa kanila sa lugar na ito dahil damang-dama po namin ang kanilang malasakit at tunay na pagtulong at pangunawa sa amin. Marami pong salamat, sir, at nire-recommend po namin ang commendation po sa kanila. Ang kanila pong trabahong ginagawa ay higit pa sa kanilang mandato at ito po ay labis naming ipinagpapasalamat. Nais din po namin pasalamatan si Yusek Sara Ariola na upang maibsan po ang paghihirap ng mga OFWs po dito sa Saudi Arabia at sa iba pong panig ng daigdig. Nais din po namin may parating sa inyo, mahal na Pangulo, ang mga uncooperative agency sa Pilipinas na imbis po na tulungan at kampihan ang kanilang mga kliyenteng OFW ay pinoproteksyon pa po nila ang kanilang mga kliyente o mga employers. Nagkakaroon po ng sabuatan ng mga agency ito at ang mga employers po upang pahirapan ng mga OFWs upang hindi po makauwi at mapilitang bumalik sa pagtatrabaho muli sa kanila sa kabila po ng kanilang pananakit, pagmamalupit at pang-aabuso sa amin. Sana po ang mga agency pong ito ay mapagsabihan po at masaway po sila upang hindi na po maulit ang ganitong kalakaran. At nawa po ay sila po ay magkaroon ng blacklisting upang hindi na po sila makakuha ng mga tao hanggat hindi po nila natutugunan ang suliranin ng aming pong mga distress OFW. Maging ang kanila pong mga kliyente ay huwag na pong magkaroon ng karapatang kumuha ng tao dahil paulit-ulit lamang po ang problemang ginagawa po nila. Dumadami lamang po ang bilang ng mga OFWs dahil hindi naman po nila binabago ang kanilang malupit na sistema. Pangatlo po, Mr. President, gusto po naming ipanawagan ang kaso po ng labor at police cases na napakabagal po ng usad. Sana po ay matulungan po natin ang ating pong embahada, ang ating pong polo at OWA na mapabilis po at magawaan ng mas epektibong paraan upang matugunan po at maresolba ang mga kasong ito dahil masyado na pong matagal ang ipinamamalagi ng mga OFW sa konsulado na hanggang ngayon po ay napakausad pa rin ng kaso ng kanilang resolba ang mga kasong ito dahil masyado na pong matagal ang ipinamamalagi ng mga OFW sa konsulado na hanggang ngayon po ay napakausad pa rin ng kaso ng kanilang kinabibilangan.
Pati po yung financial assistance po sa aming mga pamilya, Mr. President, gusto rin po namin ihingi ng tulong sa inyo. Napakasakit po sa aming marinig na sa araw-araw po nahihirapan ng aming pamilya kung saan sila kukuha ng kanilang panggastos dahil kami po ay walang trabaho at hindi naman po kami makapagpadala ng pera sa kanila. Sana po matulungan sila ng ating po mga ahensya sa Pilipinas dahil napakahalaga po sa amin na maitawid man lang po yung kanilang pang-araw-araw na pagkain at pangangailangan. Lalo na po kung kami ay may mga anak na nag-aaral. Labis po apektado ang pag-aaral ng aming mga anak at pati po yung aming pang-araw-araw na gastusin. Meron din po kami mga kaso rito, Mr. President, na may mga lending dahil yung pong lending na nautang nila ay ginamit po upang pang-placement sa kanilang agency para po makaalis. Sinamang palad lamang po na nasadlak sila sa ganitong kalagayan at nawala po yung kanilang kapasidad at kakayahang magbayad ng kanilang lending. Ginigipit po kami ng mga lending companies na ito at pinapatungan po nila ng napakalaking penalty yung pong aming pagkakautang. Sana po ay matugunan at magawa ng paraan ang mga bagay na ito. Meron din po kaming mga may sakit na kasama rito, mahal na Pangulo, at bibigyan po namin sila ng ilang sandali upang maiparating din po ang kanilang kalagayan at maiparating din po ang kanilang mga hinaing. Ang bilang po ng mga stranded OFW dito sa Jeddah, sa panig po ng kalalakihan, kami po ay nasa pinilang mga hinaing. Ang bilang po ng mga stranded OFW dito sa Jeddah, sa panig po ng kalalakihan, kami po ay nasa 70. At humigit kumulang naman pong 200 ang mga bilang po ng mga kababaihang OFWs dito. Muli po marami pong salamat, mahal na Pangulo, sa inyo pong oras na makinig sa aming pong hinaing. At sana po ay matugunan ang mga bagay na ito. Narinig din po namin na mayroon pong 28 cases na mga labor at police cases po na naghihintay na lamang ng approval ni Secretary Teddy Locsin upang ma-release na po yung pondo para po mabayaran na yung kaso. Matapos na ito at makauwi na po ang mga stranded po nating OFWs. Sir, Mr. President, sana po ay mabigyan po ninyo ng instruction si Secretary Teddy Locsin na ma-approve na po ang pondong ito at ma-prioritize po ito dahil masyado na pong matagal ang pananatili namin dito at sana po ay matapos na po ang aming pong paghihintay. Maraming pong salamat at makakaasa po kayo sa aming suporta sa lahat po ng inyong proyekto at hindi po namin makakalimutan ang mga bagay na inyo pong nagawa sa aming mga OFWs. Mabuhay po kayo at sana po ibigyan pa kayo ng ating Panginoon ng iba yung katalinuhan, kalakasan at kakayanahang pamunuan po ang ating pong bayan. Sa ngalan po ng mga distress OFW dito po sa Jeddah, maraming pong salamat. Sa ngalan din po ng aming mga kasamahan, magpapasalamat po kami muli. Sa Philippine Consulate General Team, alam po ng Diyos ang inyong ginagawa sa amin. Marami pong salamat. Siya na po ang bahalang gumanti sa lahat ng kabutihang ginagawa po ninyo. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Mabuhay po, Ulon Duterte. Ako pala si Ronald. Nasidente sa isang insidente sa Tubao. Gusto ko lang iparating kay Tatay Ligok na tay, sana na lahat na nandito sa Jeddah sa bahay Kalinga dapat tulungan mo na magka-uwi agad. Salamat. Masa namin yan.